Senator Robin Padilla ay persons of interest na ngayon or accessory to the crime, mga kababayan, dahil po sa pagtatago at pagpapatakas dito kay Bato de la Rosa. Matatandaan po natin, mga kababayan, malalaman natin ngayon kung itong si Senator Robin ay hindi pa rin po magpapakita sa Senado. At kung hindi pa rin magpapakita sa Senado, malamang ay kasama na nagtatago nitong si Bato. Ito po yung balita hinggil sa ano na yan. NBI na person of interest, si Senator Robin. Itinuturing na raw ng NBI na person of interest si Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Dapat din umanong imbestigahan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa pagpapaputok sa NBI agents na wala naman sa Senate building. Sa puntong ito, magkakasama natin NBI Director Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Wait. Sabi ni Ma'am Flor Faith, sa Lunes daw papalitan na. Yan din yung nasa isip ko, mga kababayan. Isasabay nila ito doon sa pag-convene as impeachment court. Yan ang gagawin. Yan talaga yung mangyayari, mga kababayan. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry. Sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang tanghali. Salamat po. Director Matibag, bakit? Bago na rin. Lunes, sige. Si Senator Robin Padilla. Kumpirmado na bang kasama siya ni Senator Bato? Well, hindi po tinuturing siya na person of interest in a sense na hinahabol siya. Let's just be clear on that. Okay. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato? Paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng pagkilos doon sa Senado. So, to a certain... Ito kasi ang problema. Mukhang may pagtatakip talaga dyan. Di ba meron silang logout, mga kababayan? Ngayon, tinanong itong si General Aplasca, etong mista ni Bato. Bakit meron daw logout si Robin Padilla? Ang sagot niya, mga kababayan, bakit wala daw si Bato? Kasi ang sagot niya, baka hindi nila nakita tong si Bato de la Rosa na kasama ni Robin. Mga kababayan, iniisip ko lang, ano ba to? Ghost ba to si Bato? Si Robin, nilogout nyo. Anong oras umalis? 'Di ba? Si Bato de la Rosa hindi nyo nilogout. Sabi niya, hindi. Kasi ang nakikita lang ng mga gwardya, yun lang yung nilalogout nila. Pag hindi ka nakita na lumabas, hindi ka ilalogout. May lumabas ng video kasama ni Robin si Bato. So ngayon, kung sa kotse, mga kababayan, isinabay ni Robin Padilla si Bato de la Rosa, may sabulag, may kapangyarihan itong si Bato de la Rosa na hindi mo nakikita. Si Robin nakikita mo, si Bato hindi mo nakikita. Ang laking tao nun. Di ba? Kung magtatago yan sa kotse, mga kababayan, kung pa-flashlightan mo yan, makikita at makikita mo yan. Di ba? Paano GP kung sa hood nagtago? Imposible naman si Senator Bato magtatago sa hood. 'Di ba? Magtatago sa hood ni Robin Padilla, magkakasya ba siya doon? At saka, paano ba ang inspeksyon ng mga gwardya diyan sa Senado? 'Di ba dapat kasama ang hood? Kung tutusin, pati nga yung ilalim, mga kababayan inaano dapat yan, may mirror kayo dapat diyan Nagtataka lang ako, bakit ganun? Si Bato de la Rosa, nakakapagtago? Ano yan? Payat? Na hindi mo makikita, mga kababayan? Panoorin nyo yung video na yun. Hindi ko lang makita kanina Sabi ni Aplasca, baka hindi lang nakita ng gwardya, kaya hindi nilag. Extent, they are person of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Maliban po kay Senator Robin Padilla and meron pa po ba kayong ibang tinitignan o dapat tingin yung imbestigahan or tanungin kung nasaan ngayon or paano matitrace si Senator Bato kung nasaan na siya ngayon? Well, unang-una na po si Senator... Wait lang. Kasi ako nung nagwardya, di ba nabanggit ko naman sa inyo, bago ako napunta sa call center, 2 taon muna ako nagwardya. So yung SOP, mga kababayan,
Alam ko yan. 'Di ba? Pag magche-check kayo ng mga sasakyan, lalo pag nasa gate kayo, meron yung logbook, yung log-in, log-out nakalagay diyan. Tapos kung paano kayo mag-check, mga kababayan, meron kayong hawak na parang stick na mahaba, may salamin sa ilalim. 'Di ba? Pati yung mga bitbit, tinitingnan nyo yan, pati yung hood. Pati yung mga lalagyanan ng gamit dyan, sine-check nyo rin kung sino yung mga kasama para mailag nyo ng maayos. Kasi once na nagka-problema, 'di ba? Yan ang magsasalba sa inyo bilang gwardiya eh. Kasi kung halimbawa, mga kababayan, hindi naman natin pinapanalangin kunwari lang ganito yung sitwasyon. Lumabas ngayon si Robin, tapos si Bato de la Rosa. Tapos si Robin lang ang nilog out mo. Pero nakita mo talaga na nandun si Bato. Hindi mo sinulat na nag-log out ng ganitong oras si Bato nakasama ni Robin. Ang mangyayari niyan, kapag napahamak si Bato de la Rosa at si Robin doon sa labas, mga kababayan, wala na doon sa inyong area of responsibility or AOR. Pero dahil hindi mo nilista, mga ka-GPnatics, yari ka dyan. Kasama ka sa madadamay. Bakit hindi mo nilista? Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President. Siya pinakang namumuno sa Senado. At sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, yung sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety. At the same time, if a competent authority will need the presence of Senator Bato, sila rin po dapat yung maglalabas. Sabi Senator Bato, kailangan pumunta sa Korte Suprema. Kailangan pumunta sa ganitong ahensya dahil nag-commit kami. At na kami ay nagbigay ng protective custody order. Kasama po ba, para po doon, since a lawyer din po kayo, Attorney Matibag, pag mamaya yung CCTV. protective custody, kasi yung sinasabi po ay hindi naman kailangan ng coordination or kailangan magpaalam anytime he can leave the premises of ng Senate. Dahil kasama ba yun dapat sa responsibilidad pag sinabing protective custody na every move, every galaw ng pinoprotektahan nila ay dapat alam nila, nababantayan nila na monitor? Dapat. Well, unang-una po kasi, wala naman kasing ang basehan sa batas, sa legal, yung protective custody resolution po nila. Pero yun po yung nagbigay daan sa amin sa NBI na hindi na namin siya hulihin noong Lunes dahil sinabi nga po nila na he will be under protective custody. Kaya nung nag-usap po kami, na sabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking Ngayon, DOJ Secretary na si Ben-Hur, congratulations! Alam na ko naman yan eh. Ang inaantay ko lang talaga, yung kay Trillanes. Yan ang inaantay ko, yung pagiging DOJ Secretary ni Ben-Hur Abalos. Alam ko na yan, guys. Yung kay Trillanes ang inaantay ko. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa nakukumpirma. Naiinis na nga ako eh. usapan po yun. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Kaya yung pong ligasyon na uhulihin namin siya nung nakaraang araw, hindi po totoo yun because lalaki po tayo kausap po honor it, hindi po tayo papasok sa Senado. So iba po yung definition nila ng protective custody? Tama po. Hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Magaling mga kababayan. Protective custody, hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. 'Di ba? Ang galing talaga ni Cayetano. Sabi niya, hindi pwede yung escape kasi hindi naman siya hindi naman siya pugante. Wala naman siyang kaso, wala naman warrant of arrest. Bulag. Ano tingin niyo dun sa warrant of arrest? Mga kababayan, may tanong pa itong mga DDS kanina sa akin. At parehas ng tanong nitong si Sasot. Kasi, syempre, idol ng mga DDS eh, di ba? Ang tanong sa akin, mga kababayan, ano ba saan ba nanggaling yung warrant of arrest na sinasabi nyo? Ano ba ang ICC? Di ba hindi international? Di ba? Di ba, sabi niya, di ba foreign yan? Foreign warrant of arrest. Mga kababayan, hindi natin pwedeng masasabi na foreign warrant of arrest yan. Kasi international, nanggaling yan sa international court. Okay? Dahil kinikilala natin ang International Tribunal.
Okay, hindi nyo masasabi yan na foreign. Kasi pag sinabi natin foreign, mga kababayan, hindi yan hindi yan na exact doon sa sinasabi natin. Kasi yung international pangkalahatan yan eh. 'Di ba? Pangkalahatan yan. Pag foreign kasi, ibig sabihin, merong talagang estado, may state. Etong International Criminal Court, wala naman tong state, mga ka-GPnatics. International Court nga to eh. 'Di ba? Lahat dito nasasaklaw nito. Oh, tapos sasabihin nyo, foreign yan. Bakit tayo papayag? Tarantado. Alam naman natin, simula pa ng 2009, kung di ako nagkakamali, sila Miriam Santiago pa ang nagbalangkas ng batas na 9851. At ito po ay ino-honor natin. So kahit ano po ang nakalagay doon, mga kababayan, sa kanilang mga guidelines, ay dapat ito po ay ipapatupad din natin. 'Di ba? Patakasin. Ganun po yung nangyari. Oh. Mm. Pero sa totoo, sa tamang legal na term, ang protective custody ay Wala nga po kasi sa kanila nang galing yan. Pero dun sa paliwanag po at pag-iisip, ganun po. Ang pinakamalapit po nating halimbawa niyan, under the rules of court, yung release under own recognizance na tinatawag. Well, actually, mga ka-GPnatics, nakita rin natin talaga yung kakulangan dito. Kung hindi nyo lang sana pinagbigyan, kasi kung ipapatupad nyo lang yung tatlong, kung ano talaga yung function ng 3 branches of government, which is napaliwanag yan kanina, mga kababayan ni Attorney Mel Santamaria, judiciary, legislative at executive. Sino ba nagpapatupad ng batas? Executive. 'Di ba? Sila, mga kababayan, ang nag-i-implement ng batas. Ang judiciary, sila po ang nag-i-interpret. Ang legislative, sila po ang gumagawa ng batas. So, ang function nyo, domain nyo, yung pagdampot sa isang aarestuhin. Sa isang tao na dadamputin dahil may warrant of arrest. Kasi kayo nag-execute dun eh. Sa inyong trabaho yon. Na kung pinipigilan kayo ng legislative or mga legislators kasi sinasabi nila, bahay namin to. Yes, bahay nyo yan, pero hindi pwede na maging domain nyo yan. Hindi pwedeng, hindi kami manghimasok. Kasi ito yung trabaho namin eh. So kung kayo ay haharang, yan ay accessory to the crime, 'di ba? At yan ay obstruction of justice. O kung nakipag-negotiate man kayo, dapat naglagay kayo ng boundary. Dapat naglagay kayo, mga kababayan, ng kumbaga sabihin natin talagang strict na dapat i-comply ng other party, ng Senado. 'Di ba? Dapat nagbigay kayo ng ganun eh. Kasi, mga kababayan, sige, apayag kami kasi meron naman kayong Senate protective custody para kay Senator Bato. Hindi. Nagamit yun. So, take it as lesson to learn. Dapat sa susunod, kapag mga ganito, lalo na pag sa Duterte, ini-implement yung batas na yan, execute nyo. Kahit anong mangyari. Hindi naman makakapalag itong mga senador na to eh. Wala silang power para pigilan kayo. 'Di ba? Lalong-lalo na 'yan ang kaso ni Senator Bato, 'di ba? Ay pag may conviction na more than 6 years, crimes against humanity. Katumbas ito ng mga kababayan, reclusion perpetua. Pwede niyo siyang damputin kahit may session. Ang hindi lang pwedeng damputin kapag walang session, yung less than 6 years. Hindi ba? Talagang gugulang ng mga hinayupak ng mga to eh. Yung recognizance, meron pong isang tao o isang institusyon o isa sa community, kilalang tao, na yung pong akusado, i-release sa kanya ng walang piyansa, walang bail, hindi kukulong, pero itong tao na to, isa yung responsable pag kailangan ng korte. At siya yung mga anglaga po, siya yung sasagot. Parang po sa term ng pagkakautang, guarantor ka eh. You guarantee na pag kailangan dapat lalabas. Ganun po yung paliwanag ko po dyan. At ngayon, Director Matibag, ngayong wala na siya sa... Talaga ba, Mami Z? Si Soto ang ibabalik na SP siya, sabi ni Pulang Rabbit namin. Oy, okay. Sabi ko nga kahit sino, kahit si Soto, si Risa, si Kiko, no problem at all. 'Di ba?
as long as kayang-kaya nila yung kampo nitong sila Alan Peter Cayetano, nila Marcoleta, nila Amy, yung papalag. Ayaw ko nung takot, di ba? Gusto ko yung papalag. Senate protective custody, ibig Oo. sabihin po ba pwede na siyang arestuhin anytime, lalo't may valid ICC arrest warrant? O hihintayin Well, pa rin ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Well, sa legal practice po, and I know that that this is what DOJ is doing in courtesy to the Supreme Court, hindi po kikilo siguro hanggat walang malinaw na pahayag po ang ating Korte Suprema. Kahit na po hindi nag-issue ng TRO, pero mapansin po natin sa timeline na binigay, 72 hours, nangangahulugan po ng Korte Suprema ay alam nila po na kailangan mag-issue kagad ng mabilisan na resolution at minamabuti po ng Department of Justice, ng mga legal practitioner, na mas igalang at hintayin po ang mag-iipon ng Yan talaga yung desisyon. Hindi mali yung word nyo na indecisive si Pangulong Bongbong Marcos. Decisive siya in a way, mga kababayan, na may due process pa rin. Kasi nga, unang-una, humiling, di ba? Nag-attempt sila na mag-seek help sa Supreme Court. So therefore, mga kababayan, dahil mayroon silang appeal, humingi sila ng TRO, kailangan igalang din natin. Pero pwede nga i-bypass kung tutusin eh. Kahit hindi na nga po aantayin yun, pwede. Kaya lang, syempre, para hindi po mag-escalate ng kaguluhan, si Pangulo nag-order na mag-back out itong NBI. Mali yung salitang indecisive si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang sumusunod lang siya sa due process. Sabi ko nga kanina, nasobrahan kayo sa due process. Dapat in-implement nyo na yan. Wala tayo sa panahon, sinabi ni General Torre, hindi panahon para tayo ay magtalo. Ano ba ang function namin? Ang function namin is to arrest. 'Di ba? Hindi pwedeng mamili kung sinong tao ang dapat arestuhan at sinong tao ang hindi. Dapat pantay-pantay, dapat pare-parehas, na kapag may warrant of arrest, kahit sino ka pang Poncio Pilato, dapat ipatupad. Dapat i-implement. 'Di ba? Kung sino ang aharang, arestuhin din. Kagaya ng ginawa nitong si General Torre kaya Salvador Mijaldea. Nakapalag ba si Mijaldea? Hindi. Pinusasan ni General Torre yung mataba na yun. 'Di ba? Kaya lang naawa si General Torre nung huli, inalis din niya. O, dinadampot si Digong, wala silang nagawa. O ngayon, pag-usapan naman natin, mga kababayan, yung isang mayabang na mista